Brother William Tini, ang isang maliit na klase ng pag-aaral sa Biblia, yun yung tinutukoy dun sa report. Pero nagkasakit si Brother Tini, kaya kailangan niyang bumalik sa Canada. Pero, yung mga interesadong Pilipino, itinuloy nila yung pag-aaral sa maliliit na klaseng ito. Patuloy silang nag-aral ng Biblia. Ngayong 2025, meron pa rin tayong mga klase na ginagawa, pero hindi natin matatawag na maliliit na klase ang mga ito. Mula noong 1994, nagkaroon ng Ministerial Training School. Eventually, naging Bible School for Single Brothers ito. Pagkatapos nagkaroon din tayo ng Bible School for Christian Couples. At ang mga ito ang naging forerunners. Ito yung sinundan nung tinatawag na natin ngayon na School for Kingdom Evangelizers or SKE. At hindi lang mga Pilipino yung nagiging estudyante ng SKE classes natin dito sa Pilipinas. Meron din tayong ilang mga estudyante na nagmumula sa iba't ibang mga sangay. At ganyan din yung nangyari sa School for Circuit Overseers and their wives. Napakarami ang gustong mag-aral ng SKE, yung mga masisipag nating pioneer na gustong magpalawak ng kanilang ministeryo. Kaya naman, ikinagagalak namin ibalita na nakatanggap tayo ng approval para magtayo ng pangatlong classroom sa Cavite Bible Educational Center. Yan yung rendering. Dahil magiging 3 na yung classroom, anong ibig sabihin nito? Kung dati, 11 lang ang classes per year, ngayon 14 classes per year na. At kung ngayon, 286 lang ang gumagraduate every year, magiging 364 graduates na. Madadagdagan ng 78 na graduates bawat taon. Kasalukuyang nangyayari yung renovation, gaya na makikita ninyo sa picture. At inaasahan natin na matatapos yung proyekto itong April. Kaya naman, pwede na itong magamit sa darating na July. Pero hindi lang dyan natatapos yung tungkol sa edukasyon dito sa Pilipinas. Kasi nakatanggap din tayo ng isa pang approval mula sa lupong tagapamahala para bumili at mag-renovate ng isang hotel sa Mactan Island, Cebu para magamit sa mga teokratikong paaralan. Ito ang magiging Bible Educational Center para sa Southeast Asia. Kasalukuyang may renovation sa pasilidad para magtayo ng 4 na classrooms at meron itong 109 residence rooms para sa mga estudyante at sa mga instructor. Ipinasya ng lupong tagapamahala na mag-host ito ng classes hindi lang para sa Pilipinas, kundi para sa rehiyon ng Southeast Asia. Kumbaga, magiging sentro ito ng teokratikong edukasyon sa Southeast Asia region. Kaya sa tulong ng Diyos na Jehovah, inaasahan na pwede nang magamit ito para sa mga klase sa unang bahagi o first quarter ng taong 2026.